Isang magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Bundukan, Bukawi, Bulacan. Ako sa mga panayan po natin ngayon, ang butihing lingkod Barangay Kagawad, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa na maraming kabutihan sa kanya nasasakupan dito po sa Barangay Bundukan, Bukawi, Bulacan. Na si ginagalang Barangay Kagawad, si Sinando Anding Gonzales. Kunsi, kumusta na po kayo? Ito po, magandang umaga po. Alright, okay. Kung si may tanong ko lang po ha, bilang ating nangungunang first kagawad dito sa Barangay Bundukan ngayon, so kumusta na po kayo ngayon at ano po bang hawak na komite niyo po sa ngayon? Ang hawak po ngayon, ako po ay nilagay ni Kapitan Bagyo nung nabubuhay pa siya. Doon po sa senior citizen, PWD, tapos po yung KPK. Alright. Pero dyan sa komite na hawak natin sa ngayon, may tanong ko lang, ano po matatawag natin at pwede nating ipagmamalaki sa ating mga kabarangay accomplishment kung tawagin natin? Sa senior po, ang talagang active. Opo. Unang-una po yung may quarterly na pension na 500 from 60 years old to 70. Tapos po, yung 70 to pataas ang edad, may 1,000 po yan kada birthday nila. Per year po. Yung quarterly po binibigay ng Pangulo ng Senior po yan. Quarterly binibigay. Ayun. Tapos bukod pa po naman doon sa nabanggit nyo kayo na in senior citizen and PWD, ano pa po ang ating karagdagan naman pong mga accomplishment dito naman po sa ating KPK o kababaihan. Yung Yan. po mga kababayan nung last year, yun nga pong sinasabi ko kanina, Opo. yung lupa ng kapatid ko, pinakausapan po ako ng KPK, yung Pangulo, na sila na magtatanim ng gulay doon sa lupang tinatamnan ko. Ayun. Sila po. Alright. Kaya, sige ganun. Tinamnan nila gulay. Mm. Lahat ng miyembro nandun po, nililinis, nagdidilig, nagtatanim ng gulay. Ayun. Okay. Sa mga accomplishment nyo, ikaragdagang accomplishment o naging accomplishment nyo po dito? Yun po sa senior, yun nga po. Tapos yung pong dito po sa ano tawag dito, yung clean up drive. Okay. Lahat po kami doon, hindi lang po ako. Oo. Yun po ang activity namin, clean up drive, tapos road clearing, yung mga nakapark ng illegally sa kalsada. Kasama po namin si Kapitan Puron at pamunuan ng council ng Bundukan. Alright. Pati si Okay. Happy po ng Tanod, Opo. kasama po namin. May escort po kami kapulisan ng Bukawi. Ine-escortan po kami. Wow. Okay. Kumbaga tulong-tulong po talaga. Tama po. Kaya nasabi po kanina, hindi lang po ako. Magmula po rin sa kay Tres, kay Secretary, at lahat po, hanggang kay Kapitan. Tulong-tulong po. Lahat ng empleyado sa barangay. Tama po, pati Tanod, pati Happy ng Tanod. Kasama po namin yan. So, kung ano man po yung proyekto, Oo. Mga activity ninyo. tama po. Opo. Paglilinis na yan, yung road clearing, road cleaning, kasama po namin sila lahat. Okay. Pero kung Andeng, kumbaga may tanong ko lang pa, bilang ating nangungunang barangay kagawad dito sa Barangay Bundukan, sa pananaw nyo lamang, bilang ating lingkod, ano po ang dapat pang i-priority sa ating barangay? Marami po. Tulad ng ano po, Yun kung po sa senior natin kung ano lang kakayahan ng ira. Mali po ang ira ng Bundukan 14 million, 0.5. 1% sa seniors, 140,000. Maghahati po rin kay PK, senior, PWD. Yun po. Isa po yun sa senior, yung hawak kong chairmanship. Ang isa pa po, yung drainage canal. Isa po yung problema rito. Dahil po lahat ng tubig na bumabagsak sa bundukan, sa ibaba po ng bundukan, nagpupunta. Ang drainage canal po natin, hindi ganun kaganda. Matagal na po yun dapat talaga i-rehab. Hukayin, linisin, o lakihan. Pero nakaproyekto na po sa amin. Katunayan po, nag-session kami kagabi. Yan po ang napag-usapan namin. Yung drainage canal yan. So yun po ang dapat i-priority nyo dito Tama sa ngayon po. sa barangay. Sa pananaw nyo lamang at sa buong Sangguniang ninyong... Yun po. Pero yun ang napag-usapan namin kagabi sa session. Yan. Oo, kasi malapit na naman pong tag-ulan. Malapit na naman ang taon na. Alright, okay. So, kung maitanong ko lang kung dito po sa ating barangay sa ngayon, kayo po ay nanatiling nagkakaisa? Wala namang magmula po sa Tanod hanggang po kay Kapitan. Magkakaisa po kami sa layunin para paglikuran ng Barangay Bundukan. Wow. Yun po.
Okay. Kaisa po kami. Hindi po kami, wala po kumukontra unless na may nagkamali sa amin, sa lineup po namin ng council, pero hindi po namin pinapersonal. Ayun. Hindi po namin isinasa publiko. Nagsisitahan kami pag session lang. Opo. Closed door meeting. Opo. Doon po kami naghihinga ng sama loob. Opo. Ba't ka ganun? Ba't ka ganun? Oo. Hindi po namin pinalalabas yun. Oo. Nakakaya sa barangay. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ang ating mga kababayan dito po sa Barangay Bundukan o sa ating nga po, kabarangay, kung si ating minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong pahahatid na mensahe o panawagan sa ating minamahal na mga kabarangay? Unang-una po, ganito, ang isa po namin problema rito, yung basura. Kung maaari po, yung basura hanggat maaari, nasa poder muna nila. Tama. Hanggat walang kumukuha. Isa po yun. Tapos po, yung isa pa rin pong problema rito, hindi naman po ganun kalaki, yung peace and order. Yung mga anak na, ang pangkaraniwang nagkakaroon ng problema rito, kabataan. Yung mga pag nakainom, nagtutrobol. Yun po, yung mga ina ng mga bata na yan, kumari po pagsabihan yung mga anak nila. Mga teenager na eh. Kung minsan, mga bata pala, mga 14, 15 Mga years minor old. talaga. Minor. Sila gumagawa ng problema. Yun po. Kung may paparating yung mga yan dito sa amin sa bundukan na mamamayan namin, yan po ang isang Dapat tutukan. kahilingan ko po. Okay. Yung inyong mga panawagan para sa kanila. Panawagan ko sa mga magulang. O sa kabahayan na yung unang-una yung basura. May sako naman po tayo dito eh. Po, sako nila, huwag muna nila ilalabas dahil may proyekto kami, may project kami na yung aso, yung pagbabawal namin sa kalsada. So happens lang po na di pa namin napatupad. Ayun. Para yung basura, miski ilabas mo, ang nangyayari yung aso, kinakalkal, binubutas, kinakal sa kalsada, isa yun. Pag napatupad siguro namin, baka pwede maglabas sila basura sa kalsada, lagay sa sako, yun po. Ayun, okay. Kung si Anding, ano naman po ang inyong magandang mensahe sa inyong mga kapwang naglilingkod sa barangay, sa kapwa inyong mga barangay kagawad naglilingkod at sa inyong butihing kapitan, at lalo na po sa ating mga barangay worker dito sa Barangay Bundukan? Oo nga po, isa yun, yung sa kapwa ko na naglilingkod sa barangay, Opo. magmula doon sa mga kasama kong kagawad hanggang kay kapitan, sana po magkaisa tayo. Total, maganda po pagkakakuha namin. Ang bonding namin. Opo. Maganda po. Konting kuwan pa. Konting, kumbaga sa kuwan konting himas pa. I mean, paano ba yun? Parang ko masasabi yun. Konting kuwan pa. Pagkakaisa. Ayun. Konting pagkakaisa pa para... So kung para sa inyo, hindi talaga 100% na nagkakaisa? Hindi naman, hindi naman mahirap yung 100%. Opo, totoo. Walang 100% eh. Opo. Walang perfect eh. Dito. Opo. Yung konting pagpupunyag iba para magkaisa, para mapaglingkuran ang taong bayo ng konseho ng bundukan. Konti pang pagkakaisa. Nagkakaisa naman kami, kaya lang hindi siya 100%. Kung nanonood po ngayon ang ating mga kapwang naglilingkod at sa ating masisipag na mga barangay worker, ano nga po ang inyong mensahe para sa kanila? Muli, yan. Magkaisa po tayo para lalo natin mapaglingkuran ang ating mga kabarangay. Ayun, okay. Muli po mga kabarangay, sana po magkaisa po tayong lahat at ganun din po kami nandito na nanunungkulan sa inyo. Pinipilit po namin magkaisa para po kayo ay mapaglingkuran ng gusto. Wow. Maraming salamat po. At sana po, asahan nyo ang aming paglilingkod ay nasa inyo. Thank you po at good day. Ayan po mga kaparehasa, nakapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod barangay kagawad dito po sa Barangay Bundukan na kung saan ay naglilingkod, nagmamalasakit, gumagawa ng kabutihan at tumutulong sa kanya nasasakupan na barangay. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi, in your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kunsi Anding, hanggat gusto mo.